and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay at tumututok po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, rito po sa ating programang Kumpirmado. Sa mga taong mayroong At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati din po natin ating mga kababayan, lalong-lalo na mga kaisa natin, mga solid Epipanyo supporters, lalong-lalo na sa ating mga kasama sa pakikipagtanggol po kay sa mga Tulpo Brothers, Salamat po sa inyong lahat at naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo may mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Kumpirmado. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin ngayon ito pong kabulastugan na ginagawa po talaga ngayon ng mga Marcos, na kung saan talagang mararamdaman mo na yung ugali talaga, yung tunay na ugali. Alam nyo, naalala ko tuloy noon, sabi ng aking lolo, nung panahon ni Marcos Sr., nung una siyang na talaga bilang Pangulo, hindi pa nila ramdam yung kawalangyaan sa unang 3 taon ni Marcos Sr., hindi nila masyado pang nararamdaman kung ano talaga at sino talaga si Marcos Sr. Naramdaman na lang nila ng siguro mga 4 years mahigit na, doon na nila naramdaman yung tunay na motibo talaga niya. Na kung saan pinasakay mo na niya lahat. Nagbait-baitan, pero hindi alam ng taong bayan na grabe pala ang kahihinat na ng bansa natin sa kamay mismo ni Marcos, So, ito po ngayon ang nangyayari. Gamit po ang kapangyarihan ng mga Marcos. Kung maaalala nyo po kasi, ito pong si Paring Toto na tumatakbo po ng pagkasenador, meron po siyang sinabi. Meron po siyang sinabi na kung saan tila nakuryente yata yung mga politiko. Mamaya po malalaman ho natin kung ano po ang sinabi ni Paring Toto doon sa interview sa kanya kung bakit pinag-iinitan siya ngayon ng COMELEC. Balita ko kung di ako nagkakamali, isa po sa gustong tanggalin ni Paring Toto kung sakaling siya magiging senador, yung dynasty na kung saan nakuryente yata ang mga Marcos at maliban kay Marcos, yung mga kaalyado ni Marcos, lalong-lalo na si Bong Revilla. Nung narinig nila yung mga sinabi ni Pare, parang sa nakikita nila, di ba? Biro mo katakataka, ang daming mga siraulo tumakbo ng pagkasenador nakapasok sa COMELEC. Pero yung isang abogado, nakita naman natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang ginagawa, yung kanyang sinasabi, abay tatalunin kahit sino pa sa mga senador dyan. Di ba?
So, eto tawagan ho natin mga minamahal kong mga kababayan, itong si Paring Toto, para ho mismo makausap po natin, ano? Ayan, tawagan natin para... Yan. Mukhang busy si Paring Toto, ah. Oh, Hello? hello pare. Narinig mo na ko? Oh, rinig kita pare, rinig. Ito nga sinasabi sige. ko ngayon dito sa ating mga kababayan. Kasi sinabi ko dito sa ating mga kababayan, baka nakuryente kasi yung mga politiko dyan, lalong-lalo na yung administrasyon ngayon ni Marcos. Ano ba kasi sinabi mo doon pare? Baka kung hindi ako nagkakamali, tatanggalin mo daw kasi yung yung dynasty. Kaya hindi ka pinapasok. Ano ba talaga ang sinabi mo doon pare? Sige nga, pakinggan namin. Anyway, yung sinabi ko doon sa speech, sa tinanong pinasalita kasi muna ako pagtapos ko pag-file ng Certificate of Candidacy. Oh. So sinabi ko unang-una binabati ko yung sumunod kasi ako doon sa abogado ni Kibuloy. Sino ba yun? Sino abogado yun? Ang sinabi naman ni Kibuloy, yung abogado ni Kibuloy si Attorney Mark Tolentino. Si Tolentino. Ang sinabi niya, si Kibuloy ay ipaglaban daw yung kalayaan ng mga relihiyon. Okay. Sabi ko naman, kung sumunod, kami naman, pinaglalaban din namin ang kalayaan ng relihiyon, hindi lang kasama ang sexual abuse. Ginanon ko. Pagkatapos, nagsalita ko, sabi ko, ang sa amin naman po, hinihiling ko lang sa inyong mga politiko. Paulit-ulit na lang kayo, wala namang nangyayari, kami naman. Okay. Sabi ko, kami dito sa Bunyog Party List, Bunyog Pagkakaisa Party, ay nakikipaglaban una para masawata yung political dynasty. Oh. Ang political dynasty po na sinasabi dito sa Section 26, Article 2 ng Constitution na nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. So sinabi ko, ang problema dito sa atin, naghahanap pa ng technical matter na wala namang kahulugan o definition na binigay ang batas. Mm-hmm. Wala namang batas doon na naipasa. Ito po ang aking hinihiling sa inyo. Meron na pong batas na nagbibigay ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng political dynasty. At nakakahiya, nauna pa yung mga kapatid dating Muslim sa Bangsa Moro kasi po nagpasa sila ng Bangsa Moro Electoral Code na kung saan ay sinasaad sa Article 3, Section 9, Paragraph D na nagbabawal sa magkakapatid, nagbabawal sa magtatay, nagbabawal sa maglolo o mag-apo na tumakbo sa eleksyon ng Bangsa Moro. So bakit hindi natin isampa ito sa buong bayan, sa buong Pilipinas? Bakit di natin sundin? Pangalawa, may batas na rin na Sangguniang Kabataan Reform Act nung ipinasa noong 2015 na kung saan ay sinasaad na ang lahat ng kabataan na gustong tumakbo sa Sangguniang Kabataan eleksyon ay hindi pwedeng tumakbo kung meron silang kapatid o tito o lolo na halal ng bayan mula sa nasyonal hanggat sa provincial, hanggat sa city or municipality at hanggat sa barangay. So bakit di natin sundin yan? So pangalawa, nais namin na magtayo ng sistema ng katarungan na kung saan ang maghuhusga ay mga tao na hindi ang mga judge na madaling masususian. Pangatlo, ay nais naming mailagay ang mga tao na magdesisyon sa Office of the Ombudsman para ang lahat na nakakasuhan sa bawat probinsya, bawat city, bawat bayan ng corruption ay maaksyonan kagad kasi tao na magdesisyon, hindi ng ombudsman na madali ding masususian. So kung sa halimbawa sa inyong probinsya, kinasuhan si congressman ganito, 2 buwan lamang ang mga tao na mismo maghuhusga. Ganun ang gagawin natin sistema. So paano yan? Pang-apat, sinabi ko, okay pare, i-trap mo na kita doon. Next. Paano
paano? Kasi baka nalilito yung taong bayan dito eh. Paano mangyayari na ang taong bayan na maghuhusga sa paanong proseso pare? Baka nalilito sila dito eh. Okay, susundin natin ang sistema ng United States of America. Alam naman natin kung gaano kaunlad ang Amerika. Because sa Amerika, ang lahat ng korte, ang mga tao ang nagdidesisyon. So sa bawat kaso, sa Amerika, nagpipili kung sino ang 12 tao na uupo bilang judge. Pag magpapalabas ang korte ng tinatawag na raffle at kukunin sa listahan ng mga komunidad at padalhan at interviewin at mamimili ng hanggat 50 at tawagin ang abogado ng magkabilang panig at papiliin sila kung sino sa natira ang kanilang pipiliin na tatayo bilang mga judge hanggat sa kasong yan. So pag umpisa ng trial sa Amerika, susundin natin ang modelo, ay hindi na makauwi ang judge. So tatakbo maximum 3 araw, 1 linggo yung hearing sa Amerika. Pero normal na kaso kagaya ng drug boost dito sa atin o drug selling ay 1 araw lang tapos na at may desisyon na kaagad ang mga judges na mga tao. So ganun ang susundin natin sa Amerika para hindi na lahahaba pa ako usapin sa katarugan. Pero, at ang mga judge doon na hindi masususian kasi mga tao. Dito sa atin madaling masususian. Kagaya ng kay Bong Revilla, madaling ma-acquit kasi ang mga judge dito ay nasususian. So yan ang ibig sabihin po ng jury system na itatayo o pinapanukala namin sa bunyog. Pagkatapos ganun din ang sistema na gagawin namin sa ombudsman para madali at wala na mangungurakot. So 1 taon pa lang ubos na mga kurakot sa bawat bayan natin dahil mga tao na rin mismo ang maghuhusga sa kanila at bibigyan lamang ang tao ng 2 buwan para madesisyonan na kung talagang nagnakaw o hindi si congressman o si gobernador o si mayor. So ganun ang mga panukala. Okay. Ang panghuling panukala ko doon ay tanggalin na yung kulong sa kasong libelo. Wala nang criminal case ang libelo kasi ang freedom of expression dapat ay malaya ang mga tao. Dahil ang malayang pagdidiskusyon, pagkritisismo, ay isang napaka-epektibong panlaban sa abuso, pagnanakaw ng mga politiko. Kasi kung ganoon at wala ng kulong, mga mamamayan mismo ay magpupura sa Facebook kalaban sa kanilang mayor. Sa ngayon natatakot ang mga tao dahil pinapakulong lamang sila sa salang libel ng kanilang mga politiko. Ganun lang sinabi ko noon. Wala namang iba. Tapos, nagtanong sa akin yung isang taga-media na sabi niya na abogado ka ni Percy Lapid. At ang problema, meron ka rin sariling problema na nakasuhan ka sa Supreme Court at sinabi doon na ikaw ay na-disbar. Totoo ba yun? Siyempre ako makatotohan. Opo, totoo po yun. Pero ang pag-disbar sa akin ay tinitingnan ko na isang medalyan ng kagitingan kagaya ng Medal of Valor na binibigay sa mga sundalo. Bakit po? Kasi iyon ay nagsimula sa pakikipaglaban ko laban sa korupsyon at para mabawi para sa bayan yung pera. Pero nagresulta yan sa aking disbarment. So ibig sabihin, iyan po ang aking medalya ng kagitingan. Pagkatapos may follow-up pa doon sa ibang reporter na nagtatanong, iapila mo ba yung pagka-disbar mo? Sabi ko, siyempre, of course. Sabi ko, iapila ko yan. At kung kinakailangan, ay aakyat ako sa United Nations Commission on Human Rights. Yan ang sinabi ko. Ngayon, sabi ng mga nagsampa ng kaso laban sa akin ng taga Law Department of Comelec, yung dog sinagot ko ng pangalawa, yung pagiging medalya ng pagsabi ko na medalya ng kagitingan ko daw yung disbarment at saka yung pagsampa ba ng kaso doon sa United Nations ay isang salitang buang daw ako, nabuang na daw ako. Kaya hindi wala akong tinatawag na genuine na intention para tumakbo sa Senado. Yan ang sinasabi nila. Tapos yung pagka-disbar ko daw ay hindi din pwede kasi ang Senado ay sagradong pwesto na doon kinukuha yung magiging presidente ng Pilipinas. Imaginein mo na ikaw na disbar ay magbibit-bit ka lamang, maghasik ka lamang ng lagim doon sa Senado, magsisinungaling ka kung ano, yan ang sinasabi. Okay. Pero ang problema ko, bakit nila pinayagan ang mas sinungaling na si Kibuloy? Pinayagan nila si Ruben Padilla doon na nagsusuklay lang ng bigote.
So ano ba talaga, para sagrado ba yan? Hindi. So yan lang po ang ano. So kaya wala talaga po sila katwiran. Kaya dahil po yan, tinanong din ako ng taga-billionary.com kanina. Ay sabi ko ang kung anong unang gagawin ko. Sabi ko ang unang hakbang na gagawin ko ay sasampahan ko ng disbarment na kaso ang 5 abogado na pumirma ng kaso laban sa akin. Kasi nakalagay doon ang kanilang rason ay hindi rason. Wala sa batas. So ibig sabihin, nilabag nila ang kanilang sumpa sa pagiging abogado o lawyer's oath na kung saan ay sinasabi o nangangako sila na sa English, I shall not promote or sue any groundless or baseless suit. So ito groundless, baseless, wala kang basihan kasi ang 3 basihan lamang na nilista ng batas para ma-nuisance ang isang kandidato ay ganito. Number 1, kung dadalhin mo lamang sa katatawanan ang ang posisyon pag tumatakbo ka. Number 2, kung pagtatakbo mo ay magkukos ka ng confusion o pagkakalito sapagkat magkapareho kayo ng pangalan yung isang kandidato na sinampahan mo ng kaso. Hindi nagsampa ng posisyon kagaya ng kung ano ginatbo. Sabi ko bakit si Tulfo tumakbo si Erwin Tulfo, bakit si Edwin Tulfo hindi niya sinabi na nagka-cause ng confusion sa pangalan? O yan ang pangalawang ground sa batas. Tama. Pangatlong ground sa batas ay kung wala kang intensyon na tumakbo. At ngayon, paano nyo masasabi na wala akong intensyon? 1 taon ako nagsasabi na ako'y tatakbo. Tapos sabihin nyo na walang intensyon. Sa pangalawa, sabi ko, bakit nyo sabihin wala akong intensyon? Ay unang-una, abogado ako. Pangalawa, na-disbar nga lang. Sa pangatlo, engineer din ako. O ngayon, at pang-apat, marami akong naipanalong kaso sa Supreme Court. Ang unang kaso na ipanalo ko sa Supreme Court ay ganito. Ako po nagpetisyon sa Supreme Court noong 2008 at nagresulta sa pagdesisyon ng Supreme Court na tanggalin na ang kulong sa lahat ng mga masintensyahan sa libel. Kaya ako po yun ang dapat ninyong pasalamatan. Nailabas pang Circular 08-2008 dahil sa akin at dahil doon sa aking batas na yun ay hindi na nakulong si Christopher Min. Hindi na rin nakulong si Erwin Tulfo. Hindi na rin nakulong si Rafi Tulfo dahil doon sa aking naipanalo sa Supreme Court. So may utang... Ang pangalawang pinanalo ko sa Supreme Court, may utang na loob kayo sa akin. Pangalawang panalo ko sa Supreme Court ay tungkol doon sa isang mediaman na nasintensyahan pagdating sa Supreme Court. Sa unang motion for reconsideration ay na hindi ko nakuha. Pangalawang motion reconsideration ko ay hindi pa rin nakuha. Pangatlo, nanalo ako. Biro mo, alam mo naman siguro yan na sa lahat ng korte sa Supreme Court ko pa nakuha, bawal magsampa ng pangalawang motion for reconsideration. Isa lang ang pwede. Pero sa akin, nakuha ko pa na pangatlong motion for reconsideration. Ang pangatlo ko na achievement sa Supreme Court na malaki para sa inyong media ay yung naipanalo ko na kung saan ay na ang aking kaso kung saan ang Supreme Court ay umayon sa aking argumento na dapat 1 taon lamang pwede isampa ang cyber libel. O ayun, tinawagan ng causing doctrine ng ibang mga dyaryo. Ang pangatlo kong nagawa ngayon, nung 1 araw lang, nagsampa po ako ng kaso na pagbabasura ng siningit na pundo ng 2024 budget na 12 billion sa COMELEC. Para sa inyong mga pirma-pirma at siningit din ang 26.7 billion na budget sa AKAP funds o ayuda sa kapusang pera at yung siningit din na pundo na 176 billion para sa mga pork barrel na mga congressman at senador. So inutusan nga dahil sa aking petisyon, inutusan ng Supreme Court ang mga opisina DSWD, DPWH, COMELEC at ang Office of the President at saka Executive Secretary na sagutin ninyo, magpaliwanag kayo kung bakit hindi namin bigyan ito ng temporary restraining order. At kung mananalo ko doon, titigil ngayon ang paggamit nila ng AKAP o pundo. Titigil din ang paggamit nila ng 12 billion sa COMELEC at titigil din ang paggamit nila doon sa pundo na para sa 176 billion sa mga pork barrel. So yan ang mga sinabi ko noon kanina nung nag-press ko ako kanina. Okay, pare. So yan ang mga sinabi ko. Okay. So pare, tatanungin lang kita, no? Sa tingin mo, sino ang nasa likod nito? Kung bakit ganito ang nangyari? Ang nasa likod niyan, ako, honest lamang ako, wala namang ibang taong interesado sa akin.
kundi si George Erwin Garcia na siyang chairman ng COMELEC. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi ilang beses ko na siya na kinikriticize sa mga Smartmatic na hindi malamang niya inaaksyonan. Okay. Ang pinakahuli na kritisismo ko sa kanya ay yung patungkol sa utos ng COMELEC mismo na sa grupo ng TN Trio na magbigay kayo ng kung anong mga presinto ang gusto niyo buksan para bilangin natin kamay por kamay at kung anong resulta, ikumpara natin sa Smartmatic para malaman natin kung ang Smartmatic ba ay may pandaya o wala. Hanggang ngayon, hindi niya ginagawa. Kaya kinikriticize ko siya diyan paulit-ulit yan. At kinikriticize ko siya diyan dahil may mga ebidensya na rin kami nakuha sa na Smartmatic lang talaga na buto ang nanggaling ang buto ni BBM, buto ni Sara, boto ni Robin Padilla at saka lahat na nanalo kahit hanggang diyan sa Negros Oriental. Sa Smartmatic lang talaga nanggaling lahat. Biro mo, na patunayan na namin sa ebidensya na noong May 9, 2022, dapat alas 7 pa magsara ang mga presinto. Bakit sa record ng Smart at saka Globe na lumabas, alauna pa lamang nagpadala na ng resulta sa mga Municipal Board of Canvassers at saka City Board of Canvassers. So ano yun, nag-ipon, saan ang galing yung resulta? Hindi pa tapos ang butuhan. Ang butuhan matapos pa, alas 7 pa. So yun ang mga kritisismo ko sa kanya, kaya wala akong ibang naisip na may galit sa akin, kundi si George Erwin Garcia. Hindi kaya dito pare may kinalaman din si Lito Lapad? May nagsasabi rin sa akin na may kinalaman din daw diyan yung mga taga Pampanga ng mga politiko kasama na si Bong Pinida. Parang pwede sabihin at kinausap lang mga abogado ng COMELEC na sampan ako ng nuisance case para hindi ako masama sa listahan ng mga official candidates ng pagkasenador. Yan ang naisip, may nagsabi rin sa akin kanina na gano'n. Okay. Pero siyempre, mas binibigyan ko bigat yung galit ni George Garcia sa akin. Siguro kasi sa tao lang siya, masasaktan man siya, pero naman ang totoo. Pero nasa kanya na lang yan. Pero pare, itong tanong ko lang sa'yo. Anong masasabi mo doon sa ibang politiko na tinanggap nila na hamak naman na sabihin na lang natin na hamak naman na wala talagang sinabi sa'yo o sabihin na lang natin na ang habol lang naman talaga ay pera. Anong masasabi mo? Ay, ang tawag ko sa kanila mga politiko ay kapal mukha. Alam naman nila wala silang kakayahan, bakit ipagdidildila nila ang kanilang sarili. Sa totoo lang, andyan si Willie Revilla, wala namang gagawin dyan, magbibigay lang ng jacket. Sino pa? Andyan na si Philip Salvador. Ano ibibigay ni Philip Salvador? Andyan ngayon si Pacquiao. Kahit kababayan natin yan, wala rin magagawa. Andyan din si Bong Revilla, magnanakaw ulit. Andyan si Jingo Estrada. Andyan si Lito Lapid, Committee de Silencio na chairman. So ano bang mayroon sila at hindi ba saan sila ba nang hiram ng makapal na mukha? Yan ang hindi ko masasagot. Kaya makapal na mukha nila at saka puro sila ipokrito. Ano bang kanilang ibig sabihin, sila po ang totoong nuisance. Sila nagdadala ng kabastusan sa sagrado na proseso ng halalan. So ngayon, ano nang gagawin na? Kasi hindi naman sila marunong gumawa ng batas. So sila ang gumagawa ng kabastusan sa pwesto ng pagkasenado. So sa tingin mo pare, kung sakaling halimbawa, kung hindi mo yata siguro binatikos noon si George, may posibilidad ba na hindi ganito ang mangyayari? Ay, klarong-klaro. Alam mo kung bakit? Kasi ang partido ko, bunyog. Bunyog pagkakaisa party. Tapos, mayroon akong certificate of nomination and acceptance. Pagkatapos, ang kasama ko na kandidato rin ng bunyog, na si David D. Angelo, ay hindi naman tinanggal. Ando naman kasama sa official list. So, ibig sabihin, kung wala lang isyong ito, ay napasama rin ako sa official list. Dapat siguro pare, tsaka mo na lang siya tinira kung nakalusot na tayo, no? Wala, alam mo naman ako talagang ganun ako kung Sa bagay pare, tama naman yan. Tama naman yan. Pero ganito pare, no? Ano ang magiging hakbang natin dito? Kasi ako, magiging bunyog na rin ako Tama? Tama ba yun? So, magiging bunyog na rin tayo So, ano ang magiging hakbang natin dyan pare? Okay, number 1 hakbang ay magsasampa ako ng disbarment case sa lahat ng abogado na pumirma
sa reklamo laban sa akin para ako'y magiging nuisance kasi wala talaga silang basihan. Yun na ilabag sa tinatawag na lawyer's oath na kung saan I shall not sue or promote any false and groundless suit. Ganon ang mangyari. Next is, magsasampa ako ng sagot sa kanilang kaso. At isasampa ko kagad dito para hindi na nila, wala na silang mahabol ko rin ang panahon. Ngayon, may posibilidad na matatalo ako. Pero kasama dyan sa hingin ko na mag-inhibit si Chairman Garcia para hindi na siya magdesisyon, hindi siya kasama kasi galit sa akin. So, halimbawa, may dalawang bagay, mananalo ako o hindi. Kung manalo ako, well, wala na akong problema, tuloy-tuloy ng kampanya. Pero kung matalo pa rin ako, magfa-file ako ng motion for reconsideration sa COMELEC and Bank. At kung manalo ako, di wala ng problema. Pero kung matalo, akyat naman ako ngayon sa Supreme Court. At confident ako na mananalo ako kasi wala talagang legal na basihan yung reklamo laban sa akin. Okay. Yan lang kasimple. So ganito pare, no? Isa din sa nakikita ko kasi pare na ayaw ng mga politiko kaya ayaw nilang makaakyat ka sa Senado dahil dun sa sinabi mo kasing tatanggalin mo yung dynasty. Ano ang tingin mo doon? Alam mo, sa dynasty, ipaglalaban ko talaga niya kung mananalo ako. Ang una kong gagawin, unang araw pa lang sa Senado, sasampa na kagad ako ng bill para sa political dynasty na tanggalin na. Yan ang pinakauna. Next is, halimbawa, iisa lamang ako, walang susuporta sa akin, ay gagawin ko ngayon, mag-hunger strike ako sa Senado, hindi ako uwi, doon lang ako, hanggat hindi nila ako suportahan ng mga senador na iba para nagagawin ng batas ito. Next is, magla-live din ako araw-araw, tatawagan kita, sasabihin ko sa inyo mga senador, ano ginagawa nila dito. Ganon, gagawin ko. Ay, babakbakan tapos, natin. Siyempre, imbitahin ko rin pati mga congressman. Pagpipilitan na lang natin kasi yun na lang pag-asa ng bayan, yung matatanggal yung tinatawag na political dynasty. Oo. At saka pare, maliban doon pare sa sinabi mo na yan, yes, yung sinabi mo nga na yan, alam naman natin na dyan sa Cavite, sino ba yung mga politiko dyan na namamayagpag na kung saan sila lang, tama? Maliban dyan, Marcos, Duterte. Pinaghati-hatian nila. So, si Revilla, si Tolentino, yun yung tatlong main na political dynasty sa Cavite. So siguro, naisip nila, pagka nakatuloy ka, siyempre, yung alam naman natin na ibang mga politiko diyan hindi naman talaga paglilingkod ang gusto nila na kung saan karamihan sa kanila diyan ginagawa na lamang nilang business ang pagiging politiko, tama ba? Business talaga. Yan sinasabi na business. Magkano ba ang kinikita? Wala kang magagawa. Magkano bang kinikita ng mayor? May pondo ba yan kada taon sila? Mayor magmula sa congressman, sa gobyerno. Sige nga, gaano ba kalaki yan na pare? Sa ganito yan, ay yung pagsweldo ng mayor, vice mayor, tsaka mga konsyalis, depende po yan sa kita ng isang bayan o isang lungsod. Okay. So kung malaki ang kinikita ng bayan, pwede lang pataasan yan, sila lang sila ang gagawa ng ordinansa. Pero sa mga maliliit na bayan, mayroong suporta naman tinatawag na internal revenue allotment na magaling sa national government. So medyo malalaki rin, pero at least makakasiguro ka hindi bababa sa 150,000 kada buwan sa mayor. Sweldo yon. Hindi mo pa pinag-uusapan dyan yung tinatawag na allowance. Ano bang klase ng allowance? Merong daily living allowance, merong gasoline allowance, marami pang representation allowance. So sa allowance lamang at saka at saka sweldo, hindi po bababa sa 400,000 a month ang kinikita ng isang simpleng mayor. So ganun po 'yon. So i-extrapolate mo na lang ang vice mayor at saka yung mga konsehal. So marami din silang kinikita diyan. Kaya nga mas magandang kinikita ng isang bayan, mas maganda ngumingiti si konsehal, ngumingiti si vice mayor, ngumingiti lalo si mayor. Ganun po 'yon. So ganun kalaki ang hinahabol na kaya wala po silang problema kahit hindi na sila maging gobernador. Kung sila kumpiyansa na sila doon magiging mayor all the time. At saka yung isa pa, natutuwa naman ako, nais ko lang ibalita din sa nakikinig sa iyo na may nagsampa kanina ng kaso na disqualification laban kay Duterte, laban kay Cynthia Villar,
Sino yung laban pare? kay Timothy ang grupo ng 6. So laban kay Matthew Manutok Marcos, Marcos Manutok. Okay. Laban kay sino pang ibang may isa pang politiko na nakalimutan kong pangalan. So anyway, ang kaisipan nila ganito. Si Duterte, ang dating mayor diyan ay si Sara, tapos naging si Basti. Pagkatapos ang hinuhugutan ng lakas ng batas ng grupong 6 na pinangungunahan ng mga retired generals at ang abogado nila nakasama ay si Attorney Alex Lacson, yung tumakbong senador dati. Okay. Na ayon sa kanilang teorya, matindi ang ibig sabihin ng 3-term limit. Kung gusto ka mag-mayor, hanggang 3 term ka lang. So, ibig sabihin, ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, kung titingnan mo ang diskusyon ng mga gumawa ng konstitusyon, nakasaad dito na ang gusto talaga nila sa 3-term limit ay para lang sa taong yan. Hindi extended yan ang pagbabawal. Ang asawa ay hindi pwede kasi conjugal kayo. Hindi rin pwedeng anak, hindi rin pwede ang tatay, hindi pwedeng lolo. Kaya ganun ang kanilang pundasyon ng kanilang kaso kanina. Hopefully, ay mananalo sila. Kaya lang may isa akong reklamo sa COMELEC na aking dadalhin sa Supreme Court. Alam mo naman, nakasaad po sa ating konstitusyon na ang access sa mga korte natin at saka lahat ng quasi-judicial bodies, ang tawag kasi sa mga opisina na hindi naman korte pero may desisyon, kagaya ng COMELEC ay quasi-judicial bodies. Nakasaad doon na free access ang lahat ng mamamayan. So paano mo sasabihin na nagkakaroon ng free access ang mamamayan kung nagpalabas ng kautusan ang COMELEC na kung magsasampa ka ng disqualification case laban sa isang tao, magbabayad ka ng filing fee na halaga ng 10,100 pesos. So, gumawa ako ng disqualification laban kay Erwin Tulfo, Ben Tulfo, kay Pia Cayetano, kay Camille Villar at kay Nancy Binay, kay Abby Binay. Sinisingil ako 50,500. So, hindi ko na kaya. So, ibig sabihin, tayo ay gumagawa lamang para sa bayan. Tapos sisingilin ka. Sino ba magbibenepisyo? Bayan, hindi naman ako. Hindi naman ako para ito. Tataka ko sa COMELEC. Ibig sabihin, base sa aksyon na ginawa nila na grave abuse of discretion o di kaya grabe na pang-abuso sa kapangyarihan, ay dadalhin ko sila sa Supreme Court para tanggalin yung tinatawag na filing fee na napakataas. Dapat walang filing fee. Pero binibigyan naman sila ng national government ng pera, ng budget na magagamit nila. Bakit pa sila maniningil sa mga tao? Para siguro magdalawang isip yata siguro pare na mag-file. Kaya ganoon. Para protektahan nila yung mga kakampi nila ng mga political dynasties. Pero, para mahirapan ang tao magsampa. Okay. Pero pare, ito sa akin lamang ganang sa akin lamang ito. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Alam ng taong bayan, pare, na tinitira mo si Marcos, tama? Tama. Alam niyan. Hindi kaya may kinalaman dito itong si Bangag? Pwede rin. Kasi ang nakikita ko dito, pare, kasi ang alam ko, ang alam pagkakalam ko kasi, pare, napapanood at alam ni Bangag na tinitira mo siya. So, kasi kung ang pag-uusapan natin ay kapangyarihan, mas may kapangyarihan naman si Marcos kaysa kay George. At naniniwala ako na sa isang taon, sa ilang buwan mo lang tinira si Bongbong, alam niya na tinitira mo siya. So para sa akin, ito akin lamang pare, ito hindi kita sinasama dito. Ako titiyak ko pare 100%. May utos dito si Bangag. Alam ko yan, may utos dito si Bangag. Kasi hindi naman gagawin ni George to kung walang utos sa galing sa kanyang Panginoon Okay. Ano ang tingin mo dito, pare? Pwede mangyari. Kasi unang-una, sila yung nasa kapangyarihan, tama? Pangalawa, itong si George, utosan lamang ito maaaring yung abogado na to, mga pumirma na ito, na walang utak, mga putang inang tong mga to, nakikita ko talaga
na may nag-utos dito? Kasi kung itong mga abogadong ito, tatanungin natin kung alam ba nila yung sinasabi mo, alam ko alam nila yung sinasabi mo eh. About sa batas na sinasabi mo, na sila ay mali. Alam ko kasi, alam ko kung anong pinagdaanan nila, pinagdaanan mo. Kasi alam ko, halos iisa lang ang tinuturo tungkol sa batas. Tama ba ako? Tama. Oo. Posible hindi nila alam to. Naniniwala ako pare, alam nila to. Alam nila to, pero kahit alam nila yan, dahil utos ng nakakataas, gagawin nila to. Tama? Tama. So ako, nais ko lang din sabihin, nais ko lang idugtong na kaming mga, siyempre abogado pa rin naman ang utak ko. Kasi eksperensyado na rin ako. Kami mga abogado, hindi po kami basta-basta nagsampa ng kaso kung walang pundasyon, kung hindi matlakas ang kaso, kung walang ebidensya. Gagawin lamang namin yan kahit mahina basta may budget. Number 1. Number 2, kung utos sa likod na hindi namin kayang tanggihan. Ganun lamang po, dalawa lang ang bagay. So, sa madaling salita pare, ako naniniwala ako, may kinalaman dito ang Administrasyong Marcos. Kasi nakikita ko sa iyo, nag-aalanganin ka na sabihin na may kinalaman dito si Bangag. Pero ako, dediretsuhin ko na pare ang usapang ito. Hindi mangyayari ito kung hindi mo tinira si Bangag. Siguro nagalit si Bangag dahil siniwalat mo yung sinasabi mo na kaya siya nanalo, si Sara, dahil sa Smart Magic, tama ba? Yan naman talaga. So siguro talaga panindigan ko yan. Siguro ito yung ikinagalit ni Bangag. Alam mo, nakikita ko kay Bongbong seryoso lang, siya sekreto eh. Kunyari, hindi kumikilos, pero ano sa tingin mo? Ano ba yung estilong nakikita mo kay Bangag? Ito kay BBM. Anong nakikita mong yung galawan niya? Ako meron ako na-obserbahan sa galawan niya. Ikaw, ano ang na-obserbahan mo sa galawan niya? Sa tingin ko pareho tayo na-obserbahan. Ang style niya kunwari hindi siya involved pero gumagalaw ang galamay niya. Yes. Kagaya nito ngayon. Ganito lang kasimple. Galit siya kay Duterte pero hindi niya pinapakita na siyang gumagawa. Yes. Pero ang gumagawa niyan, sa likod niyan si Romualdez na pinsang buo niya. At si Romualdez naman, pinapagalaw niya yung Quad Committee. So sa bagay, sa buong bansa, okay lang may Quad Committee para malaman na kung ano bang talagang nangyari. So ibig sabihin, nagkataon lamang kasi na kailangan din ng tao yung Quad Committee dahil lumalabas diyan ang lahat ng mga investigasyon. Lumalabas diyan ang katotohanan na mayroong reward system at kung paano nagsimula. So iyan po ay galaw din ni Bongbong yan, pasikreto lang. Kunwari wala siyang alam diyan. Tapos ang kunwari pa, hindi kami sasali sa ICC, wala kami pakialam sa ICC. Pero ang ginagawa nila, kailanganin ng ICC yun. Kasi ang gagawin lamang ng ICC, Office of the Prosecutor, ay hihingiin na lang ang kopya ng mga video tsaka transcript ng House Quad Committee at dadalhin sa ICC, tapos na ang laban. Ganun lang kasimple. Sobra-sobra na po ang ebidensya laban kay Duterte para masintensyan siya ng tinatawag na crime against humanity. At mind you, bago niyan mag-January, may lalabas na warrant of arrest galing sa ICC. Ang babasihan nila, ito yung patapos na investigasyon sa Quad Committee. Yes. Yan din ang nakikita ko pare. Kaya nga minamadali ng Quadcom to. Kasi sabi ko nga, siguro kaya although para sa ating mga Pilipino, sapat na yung mga nakukuhang ebidensya ng Quadcom sa kanilang pag-iimbestiga dahil kay Garma, dahil kay Leonardo, dahil kay sa iba pang mga naging person na nila. So, pero hindi kaya dapat siguro sabay yata sila sigurong managot sa ICC kasi tulad na sinasabi mo, kaya lang naman nanalo si Bongbong at saka si Sara dahil nandaya sila. Ano sa tingin mo? Di ba? Dapat managot din. Alam mo, may kapapanagutan din si Bongbong Marcos sa ICC. Alam mo kung ano yon? Paglalabag sa Article 77 ng Rome Statute na nagsasabi na pwedeng ikulong ng ICC ang mga taong nakikialam na obstruction of justice ang tawag diyan sa Pilipinas. Okay. Ganon din merong obstruction of justice din sa ICC. So lahat ng humahadlang
ay pwede nilang palabasan ng warrant of arrest. Ganun lamang po. Kaya dyan, pwede siyang madali dyan. Ngayon, pagdating naman sa Smartmatic, ibang issue yan, pero criminal case pa rin. Hindi naman papasok sa ICC, pero criminal case pa rin. Ang problema lang natin dyan ay pati si Aimee, siyang chairman ng Electoral Committee sa Senado, hindi siya gumagalaw para imbestigahan kung ano nangyari sa Smartmatic. Kung talagang mahal niya kapatid niya, kung ako ang naging kapatid ni Bongbong, mas lalo kong paigtingin ang investigasyon para hindi mapahiya ang kapatid ko kung sino man ang may kasalanan nito. Ganyan na sana ang ginawa niya. Ang problema hanggang ngayon, pilit nila tinatago. Hindi kasi pare, lumalabas talaga dito. Kaya nagkaroon ng dayaan because First Lady Lisa Araneta Marcos. Ewan ko lang kung yan din yung sa'yo. Kasi yan, tama ko, yan, totoo yan. So, siguro kung sa tingin ko lang kung si Aimee Marcos ang gagalaw, hindi dapat siguro ang asawa niya ang mas dapat gumalaw nito kasi siya yung involved dito eh. Siya yung involved dito at lumalabas na mastermind. So dapat, para mapatunayan ni Lisa Araneta Budlat, yun na wala siyang dito, kasalanan, at wala siyang kinalaman, dapat siya magpursige kay Bongbong na asikasuhin natin to kasi mahirap na isipin ng taong bayan na kaya lang naman tayo na sa posisyon natin na to dahil sa ginamitan natin ng pera. Tama ba, pare? Tama ka. At gagawin niya yan kung siya ay inosente. Ang problema lang, ang ugali ng tao po, kapag ikaw ay guilty, lalo mong tinatago yung mga pangyayari o ebidensya para hindi malaman ng tao na ikaw ay guilty. Sa sinasabi yan sa tinatawag na presumption of evidence, rule of evidence na nagsasabi ang sinuman na nagtatago ng ebidensya ay ibig sabihin guilty siya kung ang ebidensya na yan ang pag-uusapan. Doktrina na yan sa ebidensya. Okay, okay pare, sasamantalahin ko na yung pagkakataon dahil minsan lang naman tayo mag-usap dalawa na live. Sa tingin mo ba okay ang bansa natin sa kamay ni Marcos? Ano-ano yung pwede mong ibahagi sa taong bayan ngayon para malaman naman namin kung ano yung iyong nakikita sa galawan ni Marcos as president ng ating bansa? Kung ako tanungin mo, hindi okay. Hindi lang makikita ng tao masyado kung ano, bakit hindi okay. Una, bakit hindi okay? Nagtataas-taas ang presyo. Pangalawa, kung bigas ang pag-usapan, napipilit nila na 50, 60 o 40 yung presyo kasi ang solusyon nila import. Yun na lang ba habang panahon? Import na lang na import tayo para labanan ang presyo. Bakit hindi natin palawakin at pasiglahin ang agrikultura sa ating bansa? Alam mo, kumpare KP, maraming ektaryada meron tayo sa ating bansa. Palayan lang pinag-usapan natin. 4 million hectares meron tayo sa palayan pa lang. So sa ngayon, ang palayan natin, mabuti na yung wala pang 2 milyon ang irigado o may irigasyon. So alam naman natin siguro, hindi na kailangan maging mautak ka pa para malaman mo kung walang ulan, kung walang irigasyon, isang beses ka lang makatanim at makaani. Kung minsan malasmasin ka, babagyuhin ka pa. Dahil sa ulan ka lang nakabase sa pagtatanim ng palay. Pero kung may irigasyon, 3 beses ka makapag-ani sa isang taon. So imagine, sa ngayon, 2 milyon lang mga hektarya ang 3 beses makaani sa isang taon. So kung ang natitirang 3 milyong hektarya, kung merong irigasyon yan, ay magkakaroon ng 3 beses din makaani. Ibig sabihin, hindi na tayo mangungumpra ng bigas sa ibang bansa. Wala nang import. Kung bibigyan ang lahat ng mga palayan na yan ng irigasyon at bigyan ng lahat ng farmers ng libreng binhi at libreng fertilizer at libre lahat para kung ano man at bibilhin na lahat, palawakin na ngayon ang stock house ng NFA at doon na lahat mag-stock lahat. Okay. Sigurado ko tayo pa mag-export sa ibang bansa kung susundin yan. Kaya nga isa yan sa programa ko na tinatawag ko yung KIP na 1 trillion economic program para sa mga farmers at saka mga fishermen natin. Bigyan natin ng modern na mga bangka ang ating fishermen at laging may edukasyon. At libre lang yon.
hindi na kailangan kukunin pa ng pamahalaan natin ang pera ibabayad sa pamahalaan. O di kaya pwedeng ibalik, wala ng interest. Bakit? Paano? Malulugi bang bayan natin kung ganun gagawin natin? Sagot, hindi. Bakit po? Kikita ang bayan natin sa mga buwis. Marami ang kita, kaya marami din ang buwis. So ganun din po ang balak ko sa totoo lang sa lowest strata ng ating pamahalaan, papanukala ko ng 1 trillion fund o rebellion fund, na tawagin ko ng rebellion fund, para sa 10 million families. Pautangin ng tag 100,000 bawat isang pamilya sa 10 million families. Times 1 trillion lang. At hindi na sila magbabayad ng interest. Ganon din. Pero anong gagawin natin? Kasi kaya nga mahirap sila, hindi nila alam magnegosyo. Hindi nila magtrabaho kung ano. Ganito gagawin natin. Marami naman tayong lokal na mga korporasyon na mauunlad. Whereas, tutulungan, ano gusto mo? Magiging may-ari ka ng Jollibee o invest ka ng Jollibee, itong 100,000. Ikaw, invest ka sa San Miguel, ito 100,000. So lahat, gagawin natin mga investors na ngayon ng ano, pero ang magkakapital, gobyerno. Ganun ang gusto ko magyayari dyan. So, paano pare, alam naman natin na may mga tao na pag pinautang mo, alam mo na, di ba, minsan di ba, hindi natin alam na... Alam ko yan. So, pag may ano yan, ang gagawin naman natin sistema ng voucher system. Ikaw, halimbawa, Kaipe, ikaw, ano gusto mo? Saan ka mag-invest? May credit ka ng 100,000 mula sa government. Sabi mo, gusto ko magiging may-ari ako ng Jollibee or Mang Inasal. O sige, ilan ang gusto mo Jollibee? 50,000? O ikaw, 50,000 ito ng voucher. Bibigyan ka na ngayon ng certificate of shares ng Jollibee na pwede mo i-claim yan, pwede mong gawin every 6 months, meron ka na. Okay. Tapos, pwede naman ang kalahati ng 100,000, hanapan ka ngayon ng tinatawag na mga maliliit na franchise, shoemaking o kung ano, kung gusto mo mag-ikot ka, o sige, itong negosyo, itong kapital. Tapos, may kada bayan, mayroong i-appoint na tao dyan na magmumonitor. Ang kukunin lamang sa kanila is, araw-arawin mo monitor, o ganong kinita mo, o itong kita ko, ito lang ang interes ang kukunin namin, ha? Ito lang ang bayad ng kukunin namin. Kasi kung bayaran nyo na, unti-unti, in a 5 years time, o di kaya sabihin natin 2 years time, babayaran, kayang-kaya bayaran. Okay. At kung mabayaran, another 10 million families ang pautangin ulit. Ganon na po ang aking inisip dyan. At kung gagawin natin yan, mag-increase pa ngayon ang kapital ng Jollibee, kapital ng San Miguel, kapital ng lahat-lahat na maunlad na ating mga local na corporation. Kaya sigurado ako na magiging maunlad ang Pilipinas kung talagang maisusulong natin yung 1 trillion economic fund. Okay, alam mo pare, maraming nanghihinayang sa'yo. Alam ko maraming mga Pilipinong manghihinayang sa'yo kapag hindi ka talaga nakapasok. Dahil nga sa ginagamitan ng Marcos administration ng kapangyarihan, o kumbaga kinukontrol nila pati ang COMELEC sa pamamagitan nito ni Garcia. So pero ano ang masasabi mo ngayon kay Garcia at maging kay Bongbong Marcos na alam naman talaga natin na dahil nga sa tinira mo sila, may kinalaman sila dito. Ano ang pwede mong ipaabot sa kanilang dalawa at maging sa mga kababayan natin? May paabot ko sa kanila, hindi lahat ng oras ay sa inyo. Hindi po lahat ng araw ay Lunes. Meron ding Martes, meron ding Miyerkules. Kaya winawarningan kayo na sa panahon na hindi na kayo magiging presidente, baka kayo naman magiging tai sa tingin ng tao. Kaya habang mas maganda mag-iwan kayo ng magandang ligasiya sa mamamayan para sa balang araw kahit wala ka na Bongbong, kahit na nagnakaw yung tatay niya, pero mabait yan si Bongbong, magaling. Hindi mo ba gusto yun na mangyari? You should be in the right side of history. Ganun lamang po masabi ko. Ganun din sa iyo, Attorney Erwin Garcia. Abogado ka. Alam ko napakagaling mong abogado na election lawyer. Pero ipakita mong galing mo sa pagiging abogado sa pagdililbihan na magiging kliyente mo ay buong Pilipinas. Buong lahat ng mga Pilipino. Hindi yung paisa-isa na kliyente mo lamang. Yun lamang ang aking mensahe sa iyo, Mr. Attorney George Erwin Garcia. Okay. So sa mga taong bayan naman pare, ano ang masasabi mo sa mga supporters mo? Sa mga supporters ko, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi
wala pong basihan ang sinampang kaso na para ako'y gagawing nuisance. Kung matatalo man ako sa level ng COMELEC, sigurado ako aakyat sa Supreme Court at naniniwala ako dahil ang mga justice sa Supreme Court, kahit po sila'y bias, hindi nila kaya basta-basta labagin ang batas. Ang batas natin, 3 lamang at hindi na-shoot doon ang kanilang kiniklaim na dapat tanggalan ako ng karapatang tumakbo. Okay? Hindi naman, sa totoo lang, wala sila po sa huling kaso na dinesisyonan ng Supreme Court, yung kaso ni Norman Cordero Marquez. Na kung saan tumakbo si Norman Cordero Marquez na senador noong 2019 at ginawa din siya nuisance. Nung umakyat siya sa Supreme Court, nagdesisyon si Justice Francis Hardilisa na sinasabi niya, mali ka COMELEC sa paggamit na walang kakayahan dahil walang pera ang kandidato ay tanggalan mo na ng karapatan na tumakbong pagkasenador. Oras na gagawin mo yan at papayagan ng Supreme Court, ibig sabihin nagdi-discriminate kayo sa mga mahihirap. Tama. Hindi po, bawal po mag-discriminate sa mahirap pag eleksyon sa ang pag-usapan at karapatan sa pagtatakbo. Ngayon, tumakbo ulit si Norman Cordero Marquez para sa 2022 election. Disqualified din, nuisance naman again. Ang ginawang dahilan, number 1, wala siyang kuna o certificate of nomination and acceptance mula sa partido niya. Pangalawa, wala rin siyang tinatawag, kilala lamang siya sa kanyang barangay, hindi siya kilala sa buong Pilipinas. Pangatlo na dahilan, walang ipinakitang ebidensya si Norman Cordero Marquez na siya ay may kakayahang tumakbo para siya ay may good chance para mananalo. Sabi naman ni Justice Singh na siya naman nagdesisyon, mali. Sinabihan na kayo kung sinasabi nyo kailangan pa ng suporta ng partido, tandaan niyo sino bang tumatakbo? Partido o tao? Di ba tao? So hindi nyo pwede sabihin na dahil walang partido, pagbabawalan yung tao na tumakbo pagka-senador. Next, sinabi ninyo na kilala lamang siya sa kanyang barangay, hindi siya kilala sa buong Pilipinas. Mali. Sabi ng Supreme Court Justice Singh. Bakit? Kung gagawin natin yan, ginagawa lamang natin na katawa-tawa ang ating eleksyon, magiging popularity contest na. Tama. Pangatlo, inahanapan ninyong ebidensya si Mr. Norman Cordero Cruz. Mali. Bakit? Kayo COMELEC ang nag-akusa na wala siyang genuine intention na tumakbo, dapat kayo magpresenta ng ebidensya. Wala kayong ipinesenta ng ebidensya. Hindi na kailangan ni Norman Cordero Marquez magpresenta ng ebidensya na siya ay may genuine intention. Kundi kayo ang nag-akusa, kayo magbigay ng ebidensya. Dahil wala kayong binigay ebidensya, talo na naman kayo. So grabe, yan ang ibabahagi ko lang na pinaka-latest kaso yan. So ano ba yung sa tingin mo na dapat mabago sa COMELEC? Kasi sa tingin ko, parang COMELEC ngayon ang lumalabas na pasaway, no? Parang ang daming kalokohan sa COMELEC, ano? Ano sa tingin mo? Ano yung mga dapat mabago diyan sa loob ng COMELEC? Ano yung dapat na makita at ano yung dapat na serbisyo dapat ibigay nila sa taong bayan, mahirap man o mayaman? Ang unang serbisyo na gusto ko maibibigay nila, palakasin nila ang kanilang kapangyarihan at paggamit ng kapangyarihan sa paghuhuli ng mga vote buyers. Yes, isa yan. At vote sellers. Tama. Number 1 yan kasi hanggang ngayon na nag-uusap tayo, isang daang taon na tayo magkaroon ng election ay wala pang nakukulong na vote buyers at vote sellers. So kailangan mapaigting na talaga yan. Kung may tukhang lang sa vote buying, wag lang patayan. Tukhang arestuhin lang. Dapat ganun ang gagawin. Number 1 yan, para mawala magiging patas na ang laban. So yan ang hinihiling ko lang sa kanila. Wala pare, sa tingin ko mukhang malabo yan na gawin ng COMELEC. Kasi ang alam ko kasi pare, ang unang-unang binabayaran kasi ng mga politiko, hindi naman mga tao, mismong COMELEC Ayun ang number 2, nais ko na naman i-reveal sa inyo ngayon Merong akong kilala na party list. Okay. Nag-apply sa pagka-party list, hindi ko lang pangalanan ang pangalan kasi hindi naman ako nagpaalam sa kanya. Okay. Ganito nangyari. Nagsampa siya ng application sa COMELEC para magiging party list. Okay. Ngayon, hiningian sila ng 7 million. Ano yan? Ano yan? Para saan yan? Ang laki naman. Para maaprubahan.
Yung party list? Meron din akong isang alam na party list na siya, accredited na siya. So ngayon, ang gusto niya ay ibenta ng 55 million sa kung sinong interesado. Ayan, hindi ko lang muna sabihin kung sino siya. Yung party list niya, ibibenta niya ng 50 million, mahigit? 5 million. 55 billion. 55 million. 55. Nabibenta na rin pala party list ngayon, ha? Gano'n na. Binibenta na ngayon yan. Tapos, ito sa ngayon, isa pang pinaka-latest. Si Diwata, di ba? Kilala si Diwata, yung Pares Overload, yung waray-waray na nagbebenta ng Pares. Hindi, snatcher talaga dati yun. Snatcher talaga yun. Akalain mo ba naman na ginamit pangalan niya at siya ang nagsasalita para sa mga vendors party list. Ano bang nangyari? Number 4 lang siya. Kung manalo yung Diwata, hindi pa siya upo. Yung tatlo pa, binigyan na siya ng pera. Kita mo mga ginagawa na kasi na extension ng family dynasty ang party list. Yan ang masasabi ko. Ay, ganun pala yun? Kahit dyan sa inyo sa Negros, sa Oriental, Occidental, ganun din. Sabagay, ganito din naman sa amin dito. Kaya lang, wala na kasi yung buang dito na na congressman. Wala na, hindi na makauwi si paring Tebes natin. si paring si Pride Henry, tumatakbo, di ba? Tatakbo, pero tatakbo lang. Magpapawis lang siya. Medyo matagal na daw walang exercise So, ganun pa man paring Toto, sana ay ako pagkatapos nito babakbakan ko muna si Garcia at saka si Bangag, itong si Bongbong. Alam ko silang may kinalaman nito. Pero bago tayo maghiwalay pansamantala dito sa ating programa, pare, maraming salamat. At sana hindi ito yung huling pagkakataon na tayo ay magkakasama sa aking At kung ano man yung mga importanteng usapin, pwede ba kitang maimbita dito palagi, pare? Yes, anytime. Si nga pala, pare, si Bunyog, sino ba yun? Hindi ako nagkakamali. Si Ricky, sinabihan ko na, si Attorney Tumuturgo. Nung time na yon, nung tumawag ka, ay nagtuturo siya sa Ateneo Dinaga. Mga kaklase, pinakita nga niya sa akin yung estudyante na Okay. So kasi sa College of Law ng Ateneo Dinaga, nagtuturo siya. Okay. So si Brad, yung isang kasama mo, sino yan? Yung kastabi mo kanina. Si Colex Suliman. Pasa mo na lang sa akin, pare, para mahian din natin siya ng pare. Sige. Okay, pare, maraming salamat sa iyong oras na ibinigay dito sa ating maraming salamat po. Okay, pare. Mabuhay kayo dyan sa Negros Oriental. Okay, mga kababayan, maraming salamat, pare. Maraming salamat. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, eto na, itong si Garcia talaga. Naku, gaano kalaki ang mata nito, siya rin kalaki ang pagkademonyo nito. Ako, alam ko na to itong laro na to, mga minamahal ko mga kababayan Kasi nga, di ba, tinitira ni paring Toto si Bongbong, si paring Bangag, di ba? Siguro, nagalit si paring Bangag at saka itong si paring Budlat. Tinitira din si George, di ba? Sige, gamitin nyo ang kapangyarihan nyo. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, George Budlat. Ikaw na mukhang pera ang hayop ka. At ikaw, Bangag, hanggat hindi nyo tinatanggap si paring Toto, hindi ko kayo titigilan dito at talagang madugo ang magiging usapin dito. Tandaan nyo yan. Magiging madugo ang usapin dito pag hindi nyo, napakasira ulo ninyo, napakahayop mo, Bongbong. Yung kupal na manyakis na si Kibuloy, na kung titignan natin sa pagkatao ni paring Toto, napakalayo at hamak naman na mas malinis si paring Toto ang pagkatao niya kaysa kay Kibuloy, tinanggap ninyo. Pero itong isang abogado
na dahil lamang sa tinitira kayo, dahil totoo naman talagang nandaya kang hayop ka. Sikreto ka lang, Bongbong. Kala mo hindi kita napapansin, kaya nga umalis ako sa iyo eh. Isa din yan sa napapansin ko sa iyo. Pailalim ka kung lumaban. Pailalim ka kung ano, kung sa pagiging traitor, mas traitor kang kumag ka. Ha? Ito lang sinusumpa ko sa ngalan ng mga kapwa nyo demonyo. Ha? Hindi ko kayo titigilan. Tandaan mo yan, George, lalong-lalo ka na. Ikaw budlat ka. Alam ko, nagagamitan ka ng kapangyarihan ng amo mong hayop ka. Ha? Bongbong Marcos, pinapakilala mo na yung sarili mo. Ha? Mas pinapakilala mo na ngayon ang sarili mo. Oh, may rami pong nagtanong, bakit pumapayag ka na anuhin ni paring Toto mo? Oh, si mga tulpo. Nila. Oh, alam nyo, sa kanya yun eh. Iba naman kasi relasyon namin ni paring Toto kay Senador Rapi Tulfo. Kalayaan niya yun. Ha? Hindi naman porket tinitira niya yung iniidolo ko, yung ano ko Hindi naman pwede na sagrado yung pagiging magkumpare namin, ano ba kayo? Diba? Porket na hindi naman, diba? Malaya siyang magsalita, malaya siyang magsabi kung anong gusto niya. Pero hindi porket hindi naman tayo katulad ng yung mga supporter ni Bongbong na kapag tinira na yung amo nila, iiwanan ka na. Kasi ayaw marinig yung katotohanan na kaya lang nanalo yung sinusuportahan nila dahil kinausap ni Lisa Marcos yung smart magic. Di ba? Oh, ang ganda ng Pangulo nyo, no? Dahil alam nang hindi siya mananalo dahil sa masamang record ng tatay niya, kinausap si smart magic. Ayun, naging magic. Magic talaga. Di ba? So, ganun pa man, patuloy po tayong susuporta at talaga pong makikipaglaban kaysa naman sa, di ba? Kaysa naman si Lito Lapad ang maging senador. Kaysa naman si Bong Revilla ang maging senador. Di ba? Oh. Mga kababayan ko, ito na yung sinasabi ko. Alam mo, George Garcia, bukas ka sa akin. Pasalamat ka, medyo humihilab ang tiyan kung walang yaka. Medyo sama ng tiyan ko Ang lamig-lamig kasi dun sa Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, na maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na pagmamahal sa inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Kumpirmado, at siyempre sa lahat ng solid na Epipanyo supporters. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.